Okay, pre, change oil tayo. Try natin to. Nabili natin bagong langis sa Shell gas station. Ito yung in-offer nila. Since ang binibili ko dapat is yung Shell Advance na AX5. Pero ito yung in-offer nila since naka-promo siya, tsaka fully synthetic na. Tingnan natin ano bang meron sa langis na to. Yan. Hindi naman to bagong brand. Pero bagong brand nila ito. May AX7 kasi. Pero ito ewan ko lang kung bagong brand nila ito. Yun yung semi-synthetic yata. Yun yung AX7 nila. Ito naman fully synthetic na siya. Multi-grade niya. 10W40. Expertly engineered to protect your motorcycle engine up to 6,000 km. Totoo kaya? Ano yun? 6,000 km before ka mag-change oil? Hindi ko rin masabi. Ako kasi every 2,000, every 2K change oil na tayo. No? So, sa ganitong motor, pare 1 liter yan lagi. 1 liter yung langis na nakalagay dito sa motor natin. CT125 Kawasaki Badja. So, tara, prepare na tayo. Paano mag-change oil? Madali lang. Prepare ka lang muna ng gamit. Shell Advance 40. Long ride. Okay, so yung gagamitin sa pag-change oil, pre, dali lang. Ito yung pinaka-basic at pinaka-madaling gawin na pwede mo nga itong anytime, anywhere, magagawa mo siya. Basta meron kang gamit. Okay, so una, meron ka dapat langis. Pangalawa, buksan mo na to lagi. Yan. Yung filler cap, engine oil filler cap, dapat nakatanggal mo na yan. Para pag drain natin doon sa baba, yung gravitational force ng langis, tuloy-tuloy siyang bababa. Ha? Dapat nakabukas yan. Tapos, sa CT125, ito yung drain plug niya. Yan. Hindi ko tanda ano yung size nito, pero ito yung gamit ko kasi. Adjustable. Yan, wag ko na to kanina kaya naka-ready na yung mga yan. Okay? Tapos, kuno pre yung ito. Kasi meron yan strainer. May parang oil filter yan dito sa loob. May strainer yan. Kunin natin. Dudukutin natin yan. Para dumaloy ng mas maayos. Yung langis. Yan. Kita mo konti lang, di ba? Pero kumpleto ang langis niyan. Tinan mo. Up. Ayan. Bumaba na. Kasi bukas na raw. Pero nasa level yan. Yan. Tanggalin lang natin yung strainer para mas dumaloy pa yan ng tuluyan. Ayan yun pre. Yan. Sa CT125 na Kawasaki Badja, may strainer po yan sila. Yan. O, diba? Mas dumaloy na siya. Okay? Hayaan mo lang siya ng ganyan. Ito yung strainer niyan, pre. Sa langis niya. Hindi naman to pwede magkabaliktad kasi dito susuot. Yan. Tanggal mo lang din yan. Galing, may strainer siya. Yan, dyan ka muna. Okay. Tapos, hayaan mo lang na mag-drain, pre. Mamaya, kapag kaubos na yan, pag yan ay masaid na, pwede mo yan padyakan para mag-circulate pa. Yung may malalaglag pa dyan na langis. May bababa pa yan. Maya, balikan natin. Tapos, siyempre, meron ka imbudo, wala kang tapon. Yan, parin mamaya doon. Bago lang yata itong product nila na to.
or dati na rito. May binibili rin kasi ako dating kulay asul. AX7 naman siya. Yung AX5 yung dilaw nito eh. Magkano yung presyo na to? 320. Ito. Fully synthetic na siya. Yan. Fully synthetic siya. 320. Okay. Then, balikan natin yan maya-maya. Ganun lang kadali mag-change oil. Do it yourself. Kayang-kaya. Basta may gamit ka, wala nang problema. Balikan natin yan maya-maya pre. Pag konti na, pag halos wala nang tumutulo dyan, sali na tayo ng langis. No? So, ganun lang siya kadali. Yung procedure ng pag-change oil. Yun yung pinaka malimit na ginagawa sa pag-maintenance ng mga motor natin, maging sasakyan. Nga pala, minsan dagdag na rin natin yung iba habang nagpapatulo niyan, sa iba naman makikita nyo, kinakalasuan nila dito sa kabilang stand, lagyan nila ng bato, maliit, kakalasuan nila para yung motor tumagilid ng bahagya. Kasi yung natatapon, kita nyo pumapatak na lang, pag yan itinagilid mo, may tatapon pa rin lalo dyan, no? Kapag ka nakatagilid ng bahagya yung motor, may tatapon pa rin yan. O, kaya kung di ka pa kontento ron, no? Dito kinakalasuan yan, no? Tapos hindi ka pa satisfied doon, pwede mo i-kick yung kicker natin para magtapon pa rin. Although di naman mape-perfect talaga yan, pero at least may labas yung 90% na engine oil niya bago tayo magsali ng bago. Halos pa isa-isa na lang. Tagilid mo muna pre, tapos kick, tapos sali na tayo. Wala tagahawak nito eh, tagilid ko muna to. Pero pag i-kick nyo, siguraduhin yung hindi nakasusi walang langis yan eh, bagong paanda rin. Tagilid natin. O, diba? May dumaloy pa rin. Ay, kalso. Nakatagilid na siya. Pag i-kick mo yan pre, meron pa rin yan konti. Pero okay na rin yung kick mo kahit 3 beses. O kahit hindi na. Basta ma-side lang yan, okay na yan. Sali na tayo. After nyan. Yan. Okay. Sali na natin. Okay. Napunasan na rin natin yung strainer pre. Huwag mo kalimutan, hugasan mo yan. Punasan mo na malinis. Malinis na basahan. Punasan. Pwede mo rin yung itaktak. Pwede mo itaktak yan. Check mo yung strainer. Tapos, pag pinunasan mo yan, dahan-dahan, baka naman mabutas. Yan, baka mabutas. Pinong-pino lang yan. Tapos ito, yung drain plug, ito minsan pinapalitan din ito. Yan, yung gasket na to, yung oil ring na yan, pinapalitan dyan. Check nyo kapag mapansin nyo pisang-pisa na, palitan nyo yan. Mura lang to, baka 10 piso lang, 15. Dalhin nyo lang doon. Pero pag okay pa, pwede nyo pa yung gamitin. Yung iba naman washer, nakalagay dyan, pinapalitan yun. Ito, strainer natin. Yan. Okay naman. Okay, balik na natin to. Okay na yan. Tara. Suksok mo lang ito dyan. Okay na yan. Yan. Dapat nakabaon pre ha.
Drain plug. Ang ikot nito lagi, papunta pa ganon. Pag pahigpit, pa ganyan. Pag paluwag, papunta rito. Okay? Sa pag-insert nito, dahan-dahan na muna. Kamayin mo muna. Huwag nyo muna gagamitan ng tools para nasisigurado natin yung thread niyan hindi sala ang pagkabit. Kasi may iba niyan, kapag nasarado mo na to pre, pwede mo to gamitan tools. Ang higpit, huwag din gaano. Bakit? Yung sakto lang kasi yan nga yung regular na ginagawa sa pag-maintenance ng makina. Change oil. Kaya yung sa akin, yung drain plug ko, hindi ko na yung ganong hinihigpitan ng todo. Sakto lang. Okay. Ito na tayo. Nahigpitan na natin doon. Sasalin tayo rito. Meron pa pala. May nalimutan pa rin. Dapat double check nyo. Yan. Malinis. Punasan. Para mamaya pagsalin, check mo rin kung may leak. Yan. Punasan mo lang. Okay. Salin na tayo. Iya. Puta, madadaganan pa tayo. Okay na. Change oil tayo. Ganda ng langis. Yellowish. Yun, no? Smooth na naman ng engine. Smooth na naman yung performance natin. Okay, sakto yan pre, 1 liter. Huwag ka bibili ng 800 ml kasi kukulangin yon. Yung pang 125 natin, tsaka 100 cc nito, alam ko 1 liter yan pareho. 1 liter. Okay na? Okay na yan. Yung luma, babalik natin dito para maayos yung pagtatapunan. Filler cap. Tapos ano pa, ayun, double check natin drain plug, dapat walang tagas. Next, start mo na makina, painitin mo na yan. Okay, yun lang kadali. Okay, good. Start. Change oil na. Ayun pare, wala daw langis. Yan, meron yan langis. Nasa low, ito tandaan nyo pa, itong guhit na yan, yung normal level niya yan, no? Higher level at saka low level. Kapag kaya na gumitna na, pwede mo yung dagdagan or kailangan mo na siyang palitan, no? Higher level tsaka yung low level. Bakit wala yung langis? Yan. Kung nasan yung langis, nakatagilid kasi yan ng konti. Tapos, nagta-travel yung langis, dumadaan din sa oil filter, dumadaan sa pump, tapos umakit doon sa makina. Okay. Okay. So, yun lang. Patunay lang na gumagana yung oil pump natin. Sa oil filter, kada dalawang change oil ako nito nagpapalit, no? Kapapalit lang ito nakaraan, tapos ngayon change oil hindi ko muna yung pinalitan. Sa susunod na change oil ko saka ko yan papalitan ulit. Ganun yung interval ng pagpapalit ko ng oil filter natin. So ayun, kung mapapansin nyo wala yung langis niya, nagta-travel yung langis, tsaka yung motor kasi nakabahagyang ganyan. Patayin mo yung makina, magtitigil yung circulation yan. Lahat ng nasa taas, babagsak yan sa baba. Nasa nag-i-circulate kasi yung langis. Yeah.
di ba? Umakyat. Yung langis niya. Okay, so mapapansin, nasa normal level yung langis natin. Start. Okay, so ayan. Nag-circulate yung oil pump na dahil sa oil filter, aakyat dun sa taas. Si-circulate yan. Lulubricate niya lahat ng metal moving parts ng ating makina. Okay? So, yun lang. Filter, sa susunod natin yung papalitan. Hi. Yun lang. Thank you. God bless. Bye-bye. Salamat, pre.